Guys, ngayon, magme-memorize tayo ng Filipino para sa aming quiz bukas. Para hindi magduga. Gaganda na pagkakapit. Ayan ha, ito yung buklatan. Bukas sabihin sa'yo ko ganun. Ayan. Ayan. Hindi magduduga. Time check muna tayo, it's 9:21. 9:21 guys. 9:21 na. Una, pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Halimbawa, napis, papel, babae, lalaki. Doon, simbahan, lugar yun. Ako, ay nasana, siyempre Pilipino. Go. Pangalawa, panghalip. Ang panghalip ay salitang pinapalit o hinahalili sa ngalan. Sa pangalan, ulitan. Ang panghalip ay salita na hinahalili o pinapalit sa pangalan upang mabawasan ang paulit-ulit na pagtawag sa pangalan na hindi maganda pakinggan. Uri at halimbawa nito. Una, panghalip panang. Halimbawa, siya, ako, sila, o eh. Pangalawa, panghalip paari. Paari! Kanya, akin, kanila, amin. Pangatlo, panghalip pamatlig. Doon. Biya. Dito. Numbers 1. Pang-apat. Panghalip. Pananong. Saan? Kailan? Paano? Gagawin. Sunod ay? Sunod. Naalam. Alam ko na. Panghalip pamilang. Halimbawa, ilan? Marami. Ano yun? Ilan ang pangalawa? Kasama. Tapos ko. Hindi ka naman yung marasa. Paano na ako? Pang-anim. Panghalip panaklaw. Go. Panghalip panak. Panghalip panaklaw. Halimbawa, sapagkat madla. Ano ko bakit? Masama. Part of hanggang panalita ay pandiwa. Siguro alam niyo. Pandiwa. Yung pandiwa ay bang ganito sa kilos, uglaw. Huwag man na nagme-memorize. Halimbawa, lakad, takbo, sayaw, tuwi ka. Ano kaya? Pangatnig. Hindi ko memorize. Ang pangatnig. Ano yung pangatnig, guys? Ano yung pangatnig? Uy, bawal yan. Sige natin. Ay, ano pala? Ang pangatnig ay mga salita o lipon ng mga lipon. Ang pangatnig ay mga salita o lipon ng mga salita na at kataga na nag-uugnay sa isang salita, kapwa salita, sa isang parirala, sa kapwa parirala, o sa isang pangusap, sa kapwa pangusap. Halimbawa, sapagkat ngunit ako. Kasunod, alam ko yan, pangukol. Pangukol ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng pangalan, panghalip, pandiwa, at pang-abay. Na nag-uukol. Ano man pang-ukol na nag-uukol ng kilos, ari, balak o layon. Halimbawa, ayon kay, ayon sa, para kay, para sa, kay. Tapos kayo. Si kay. Yun lang malamang. Go. Ano kasunod? Ayun ko na pang-angkop. Ang pang-angkop ay kataga na nagsasaad ng magkakasunod na salita magkakasunod na salita. Ang pang-angkop ay kataga na nag-uugnay sa magkakasunod na salita sa pangungusap upang maging madulas at o magaan ang pagbigkas ng mga ito. Tama. Pagbigkas ng mga ito. Ano pa? Kakais ka. Ulitan nga. Ang pang-angkop ay kataga ng salita na nag-uugnay sa magkakasunod na salita sa pangungusap upang maging madulas o magaan ang pagbigkas ng mga ito. Ginagamit ang pang-angkop. Ginagamit din ang pang-angkop. Bakit? Paano? Ginagamit din ang pang-angkop sa pag-uugnay ng panuring at salitang nagbibigay turing nito. Tama. Ito ang mga na NG at G. Tama. Pang-uri na tayo. Pang-7 na yon. 7. Pang-uri. Ang pang-uri ay salitang. Ang pang-uri ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan ng panghalip. Tama yan. Perfect. Halimbawa, maputi. Mapangit ka. Okay. Matangkad. Maliit ako. Ang gaspang na mukha mo, ang kapal pa. Uy, grabe talaga ang pang-uri ngayon. Pang-8, pang-abay. Siyempre, hindi mo makakalimutan ang pang-abay. Sa kasal kung wala kang abay. Uy. Yan. Pang-abay. Ibahagi ng pananalitang nagbibigay turing. Okay ka, nagbibigay turing. Sige mo. Few moments later. Saan ko na? Ang pandiwa. Ang pandiwa ay pag-ibig na nagbibigay turing sa pandiwa. Pag-ibig kapwa pang-abay. Ang pang-abay ay nagsasabihin kung paano, kailan, o saan ginawa ang kilos o galaw. Isip akong halimbawa niya. Bukas na. Kasunod ay pantukoy. Huli na yun. Pantukoy pang 9 na yun. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, 9. 9 ay pantukoy. Ang pantukoy ay bahagi ng planeta na nagtutukoy sa tao bagay na nasa nangyayari. Memories ka na. Okay ka. Tukoy ay pantukoy. Pantukoy ay bahagi ng pananalita na nagbibigay na nagtutukoy sa tao bagay na nangyayari. Halimbawa, siya ang mga. Let's check if it is correct. Ay, sina, hindi pala siya. Sina, ganito. Pero tama ito bang. Anyways. May bang dyan. Tulog ka na. Ayun, stop.
Good luck, Filipino subject. Bye.